Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang plano ni Attorney Harry Roque na magsasampa siya ng kaso sa Supreme Court laban kay Speaker Martin Romualdez and the rest of Congress, both House of Representatives and Senado. So, ano ang kasong isasampa? At bakit niya sasampahan ng kaso? Okay? So, pakinggan muna natin ang kanyang pahayag sa kanyang Spokes Hour. Hindi ko pwedeng ma-upload dahil ulitin ko, takot akong ma-copyright. So, ito po ang ating hinahangang Attorney Roque sa kanyang Spokes Hour number 183. Anunsyo ko na pinag-aaralan ko na po kung po ito yung idulog ito sa ating Korte Suprema. Kasi sabi talaga ng saligang batas, may pananagutan pa rin ang Kongreso sa mga pondong ginagastos nila. Pondo. So sa akin, bagamat ang sabi ni Senator Ping na katumbas talaga ng fiscal autonomy yung liquidation by certification, ito ang tanong ko naman. Ang Supreme Court na may fiscal autonomy, ang mga constitutional commissions, COA, COMELEC at Civil Service, meron din ba silang liquidation by certification? Ang tingin ko wala. Kasi ang nangyayari dito sa Kamara na meron ako. Okay. So, tungkol ito sa ginagawa sa Congress, both House and lower House and Senate na ang kanilang liquidation is certification na lang. Dahil daw, sabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang concurrent resolution number 10, na may fiscal autonomy o malaya ang Kongreso sa paggastos ng pundo na nasa kanila. Ito ngayon, ang argument ni Attorney Roque, ang constitutional bodies, kagaya ng COMELEC, CHR, COA, ano pa, may dalawa pa. May fiscal autonomy yan. Even Supreme Court, may fiscal autonomy. Bakit? Ina-audit sila ng todo-todo ng COA at hindi sila gumagamit ng certification lang. Yun, may punto talaga si Attorney Roque. Okay? Talaga, maganda itong mga nangyayari ngayon. It's good for our country. Nagtutulungan. Yan, sa Sasut, Maharlika, Attorney Roque, plus kaming mga vloggers, ina-expound yung mga isyo. So, ang taong bayan, nai-inform, nag-iingay. Ngayon, yan si Senator Lacson, nananahimik. Ngayon, dahil sa pinick up ng mga social media vloggers, ang kanyang ginawa, na nag-sponsor ng concurrent resolution number 10. Nako, wala na, pinuputakti na siya sa social media, napilitan siyang nagdepensa sa iyang sarili na hindi daw ganon ang intent niya. Ang paliwanag niya is, yung concurrent resolution number 10, dapat may resibo daw. At sabi ni SAS sa kanyang mga post, hindi totoo yung paliwanag ni Senator Lacson. Walang nabanggit doon na magsasubmit ng resibo. So, yan, sinundan ng mga post ni Sasut, ang US Congress nagli-liquidate sa kanilang mga expenses with resibo up to the last centavo. So, bakit hindi magawa yan dito sa atin? Okay, ituloy natin pakinggan si Attorney Roque. Personal na experience, pati yung tinatawag na MOOE, talagang liquidation by certification lang. So kung lahat ng fiscal autonomy, na mayroong fiscal autonomy, ay pwede magkaroon ng certification by liquidation, sige nga, bakit ang Korte Suprema itemize pa rin ang kanilang liquidation? Diba? Parang meron fiscal autonomy. So abangan natin, no? Pag-aaralan ko po yan. Alam niyo naman ako, hindi ako tumatalikod sa paghamon, no? Lalo na kapag ito ay usaping legal. At ang tingin ko naman po, pag ako'y nagpunta sa
Korte Suprema, gaya ng aking pinawalang visa, yung DAP ni Noynoy Aquino, at yung marami pang mga pagkakataon na tayo nagpunta sa Korte Suprema na pinanigan naman tayo ng Korte Suprema. Tingin ko, hindi magiging katanggap-tanggap sa Korte Suprema ang liquidation by certification kasi meron silang fiscal autonomy, pero sigurado po ako, ang mga justices, wala pong liquidation by certification po. Pag-usapan naman po natin ano nangyari dito sa Maharlika Fund. Okay. So, may magandang record na po si Attorney Roque pagdating sa mga kaso. Maalala ko talaga yung panahon ng Pinoy administration no na-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung pork barrel. Isa si Attorney Roque ang dumulog, nagsampa ng reklamo. At nanalo siya at iba pa yung mga human rights advocates, yung mga kumukontra sa administrasyong Aquino noon. Nanalo. Kaya ngayon, wala nang pork barrel funds, kailang binago ang pangalan. Ano nang pangalan ngayon? Extraordinary expenses. Grabe talaga. Hey! Ano pa? Una akong bumilid kay Attorney Roque nung may nangyari, that was 2014 man siguro, yung isang Marine, US Marine Corporal, may napaslang siya na transgender, taga Subic ata. So kawawa yung Pinoy transgender namatay dahil sinakal ng isang corporal, Marine Corporal Smith. Hindi ko na matanda. Ang naging abogado ng pamilya ng namatay na transgender, si Attorney Harry Roque. At dahil sa kanyang galing, ayun, nakamit po ang hustisya. Convicted yung Marine Corporal na yon. But then, pagdating nakulong nga dito sa Pilipinas Pagdating panahon ni Tatay Digong, binigyan ng pardon. Okay, so yun, nakalaya yung Marine Corporal. Ano pa? Basta, napakagaling yon. Bago lang siya dumating, galing sa abroad, in-invite siya na mag-lecture on international humanitarian law sa Europe, Brussels. Hindi ko na basta kararating lang niya yung kanyang vlog na yon, kararating lang niya galing sa biyahe. Kaya lang hindi natuloy yung kanyang lecture, international humanitarian law, dahil sa kaguluhan sa Israel at Hamas. So, yun po ang ating hinahangaan na Attorney Harry Roque. So, ang nakikita ko dito mga kaibigan is yung role po ng social media, mga vloggers, yan, katulad ni Attorney Roque, Sasasut, Maharlika, Kaloy Roy, sino pa, yung Banatero Brothers, yung tatlo, plus, kasama na rin ako dyan, dahil sa ating pag-iingay, natatamaan, nasasaktan, or naaapektuhan itong administrasyong ito sa ginagawa nilang at in a way, nag-iingat sila. Kasi hindi sila basta-basta manloko. Example, yung panluloko lately, yung pagdating o pagbisita ng Pangulong Marcos sa Saudi. Excuse me. Ipinagmayabang ng Press Communication Office na after 40 years daw saka lang may nagbisitang presidente ng Pilipinas sa Saudi, na ang last na visit daw ng Philippine President, sitting Philippine President, was 40 years ago, panahon pa ni President Marcos Sr. So,
ipinagmamayabang nila nga talaga itong PBBM is matulungin, binisita ang mga millions of Filipinos sa Saudi. Ganon ang kanilang style. Papogi. Binoking sila sa social media. Mga bobo pala itong nasa PCO. Bakit? Kulang sa research. After President Marcos Sr., bumisita rin si President GMA noong 2009. Then after that, bumisita rin si President Digong 2017. So ano ngayon? Di napahiya ang Malacanang. Ganyan po mga sinusulduhan ng taong bayan. Post lang ng post, hindi nagre-research. Ang dami ng kapalpakan ng gobyernong ito. Kaya ako, as a vlogger, lalo akong na-motivate na makialam, mag-ingay. Kasi niluluko nila ang taong bayan, nilulustay nila ang pera ng taong bayan. Yan, liquidation by certification. Only in the Philippines. Kongreso, ganyan lang. Samantala, ang Supreme Court, nagliliquidate, nagsasubmit ng resibo sa US Congress. Salamat sa mga post ni Sassasot na bawat congressman, bawat senador sa US, nagliliquidate ng expenses nila up to the last centavo, may kasamang resibo. Bakit si Tamba ayaw niyang gawin yan? Kaya, Attorney Roque, please, paghandaan mo na maigi. Dumulog ka na sa Supreme Court, kasuhan mo. At I'm very sure, mananalo ang taong bayan sa kasong ito dahil talagang panluloko ang ginagawa ng House of Representatives at ang Senado.